ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Purihin Kristo. palapakan ng mabuting balita. Ngayon ay ating ginugunita si San Francisco ng Assisi at ang kanyang buhay sa karangyaan at kasaganaan ay kanyang nilisan nang siya'y maantig ng paanyaya ng Panginoon sa kanyang pakikinig sa humilya. At ang natuunan ng pansin ay ang nasaad sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, talata 11 o 21 ng kabanata 11. Kung ibig mong malubos ang iyong kabanalan, pagbili ang iyong ari-arian, itibigay sa mga dukha at sumunod sa akin. Kaya naman siya ay, kung makikitang dati namumuhay sa kamunduhan, karangyaan, pagiging lagalag, naiwan niya ang lahat ng ito. Nagawa niyang iwanan at yung kanyang mga kabuhayan ay pinamahagi para sa nangangailangan, mga dukha, at namuhay sa karukhaan. Hindi naman sinabing miserableng buhay, kundi dun sa sinasabi ng yung poverty, pagiging rukha, dukha sa mata ng Diyos, upang maging kayamanan na yang Diyos lamang. Ang maalala natin sa Kanya, yung Kanyang magandang dasal. Panginoon, ako'y iyong gawing daan ng iyong kapayapaan. Yun ang yung simula ng yung phrase na yon. Gawin mo ako, Panginoon, daan ng iyong kapayapaan. At kasunod na yung kung saan may alitan, pagmamahalan, di ba? Etc., etc. Kapayapaan na talaga namang kanyang naranasan sa piling ng Panginoon. Hanggang sa siya'y makapagturo, makagabay sa marami na naghangad din ng ganung buhay. Yung mamuhay sa karukhaan, pagiging payak sa buhay, nawala na yung paghahangad sa mga palamuti ng mundo. He left everything. Iniwan ang lahat. Alang-alang kay Kristo. Mga kapatid, yun naman ang magandang lesson na iniiwan sa atin kapag ating pong pinagninilayan yung buhay ni San Francisco ng Assisi. Ang buhay na ang kayamanan ay tanging si Kristo. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Totoo naman, lahat ng nasa mundo'y palamuti. Yung natitikman ng ating bibig, ng dila natin, masarap, pinakamasarap, lahat. Lilipas yan eh. Yung sa tingin natin kahali-halina, maganda, lahat na nakikita ng ating mga mata. Lilipas lahat yan. At ano dapat ang matira? Yung paghanga natin sa Diyos. Ang pagmamahal natin sa Diyos. At lahat ng ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoong Diyos. Kayamanan ng simbahan. Hindi yung material. Kayamanan ng simbahan ay ang kaluluwa. Ang tao. Naalala ko minsan, ay nag-anyaya ko, masyado akong excited. Ako'y
gawing kura paroko sa unang pagkakataon sa isla. Doon sa mamamangka ka pa, bago makarating sa parokya, walang daang lupa. Sa bangka lang, mamamangka ka lang, motorboat, mula sa bayan ng Ubando, doon sa Palengke, Punduhan, papunta doon sa Coastal Paris. Excited ako noon eh. Gawa ko ng simpleng imbitasyon, typewritten, at binigay ko sa mga pari na gusto kong anyayahan. At merong isang pari, matandang pari, nalungkot ako dun sa kanyang naging sagot. Sabi niya, naparusahan ka ba ng Diyos? Galing ako nun sa seminaryo, Ate Weng. Naging priest formator ako ng 4 years lang. Si Father Ronnie, matagal na, no? Tapos ba't ganun? Pinarusahan ka ba ng obispo? Galing ka sa seminaryo as formator, dadaling ka sa mahirap na parokya, pinakamahirap na parokya sa Bulacan. Hinawakan ko yung kamay ng matandang pare. Padre, hindi naman yung pera ang pupuntahan doon, ang tao, ang kaluluwa, ang magsasalba sa iyo. Amen? Purihin palakpakan ng Panginoon. Medyo, sa totoo, namulas siya, napahiya. Kasi batang-bata akong pari noon eh. Batang-batang pari. Nung ako'y destino ni Bishop Rolly Triaterona sa isla. At yun ang parokya na blessed po ako. Blessed sapagkat marami kong natutunan ang patuloy na magmahal, maglingkod, at huwag alang hihintayin kapalit sa iyong paglilingkod. Mga kapatid, ang spirituality ng Franciscano, dapat yun ang naisa sa buhay ng mga Franciscan missionaries, yung layo, yung detach sa mundo, sa mga material na bagay. At ikaw ay lapit, attached. Higit na attached ka sa Panginoon na siyang magpapalalim ng ating pananampalataya sa Kanya at ng ating pagmamahal at maabot natin ang rurok ng kabanalan tulad ni San Francisco ng Assisi. Di niya isipin, never in his wildest dream, siya kikilalaning banal, na namuhay ng katulad ng buhay ni Kristo. Mga kapatid, yun ang inaasahan sa atin ng Panginoon sa araw-araw nating buhay. Maraming senior citizen. Tumayo nga mga senior citizen, kamukha ako. Tumayo, lahat ng senior. Palagay ko walang matitira sa upuan, ano? Palakpakan natin, ano? Bakit ko kayo pinatayo? Kasi nakatayo ako, senior citizen. Sige na, okay na. Alam nyo, ano ba yung sa pagninilay ninyo, sa palagay nyo, may hinahangad pa ba kayo? Meron pa? Material, kasaganaan, salapi. Babaon mo pa ba yan sa libingan? Babaon mo pa ba yan? Nalagay sa kabaong at bilin mo sa anak. Anak, itong passbook na ito, itong investment ko, lagay mo sa kamay ko sa kabaong, ha? Pag ako ay buburol, pagkakaguluhan niya ng mga anak mo, ano? Pag tulog yung iba, yung gising, kukunin yan, na? Biro lang. Pero alam nyo, ano pa ba hinahangad natin sa buhay, mga kapatid? Di ba, ang Panginoon lang? Amen? Sabi nga sa aklat ni Archbishop Sok, ni Father Sok Villegas, si Jesus lang, tanging si Jesus lang.
At yun inspirasyon niya nakita niya kay Mother Teresa na ngayon ay isang santa, si Santa Madre Teresa ng Calcutta. Di ba? Mamuhay para kay Kristo at tingnan si Kristo bilang siyang tanging yaman nating lahat. Walang iba. Walang iba. Basta meron kang Jesus sa buhay mo, napakayaman mo. At ang ibabahagi mo ay ang pagmamahal niya, ang kagandahang loob niya, ang kabanalan ng Diyos. Kaya ito yung pagnilayan natin mga kapatid, na habang ginugunita si San Francisco ng Assisi, mamuhay tayo ng ang tanging pinangahawakan natin, si Kristo Jesus, na ating lahat-lahat sa buhay natin, ating Panginoon, ating tagapagligtas. San Francisco ng Assisi, panalangin mo kami. Amen.